Homemade po na chicharon. Balat and taba lang po ito. Next time, tatry naman po natin yung with laman. 5 minutes lang po yan na pinakuluan sa water with salt. Yan. Tapos after 5 minutes, hahanguin na po siya. Lalagay lang po siya sa, yan, parang strainer. Ang purpose po niyan, kaya po siya nilalagay dyan sa parang grill na yan is para ma-air dry po siya. Palalamigin actually. And matanggal din po yung liquid at the same time. After po niya na patuluin yung tubig po kanina, no, after na pakuluan, ito na po, babalik niyo po siya sa kawali. Kawali po na wala pong kahit ano. Ang purpose po niyan, papamantikain po siya. So, ang objective po dun sa pagpapamantika, para tumigas po ng konti yung balat. Tapos syempre, mabawasan po ng oil content yung pinakataba po. So parang ano rin po yan eh, yung old way ng pagchichicharon na binibilad po siya sa araw. Pero ito, pamamantikain po siya. So gagawin po ito mga 3 to 4 times. Mamaya papakita ko po sa inyo kung gaano po karaming mantika ay maiipon nyo po sa proseso na to. Tapos pag makikita nyo naman po yan eh, pagka dried na po yung balat and nag-shrink na po yung taba niyan, yung final cooking process po niyan, doon na po sa sariling mantika niya, i-deep fry po siya. Tapos yun, puputok na po yan. Ibig sabihin, yung parang yung chicharon na commercialized, yun na po yung kalalabasan niya. Yun po. Tuloy-tuloy lang po yung paghalo-halo po niyan, no, sa frying pan. And then pag medyo dumadami na po yung mantika niyan, kailangan po magbawas ng mantika. So lagay niyo po sa isang container. Tapos balik po ulit yan pong chinichicharon. Siguro mga 3 to 4 times hanggang 5 times po siguro. Basta ang importante po diyan, tumigas po yung pinakabalat and taba, parang bato sa tigas. Tapos pagka gano'n na po yung itsura niya, yung texture niya, yun na po yung time para po i-deep fry siya. Ito na po yung final natin. I think ika-5 or ika-6 na po yata to. So matigas na po yan. Hahanguin na po siya, tapos palalamigin po siya. So ilalagay po natin siya dito sa may grill or strainer na yan. Pag malamig na, tsaka po siya i-deep fry. Yan. So yan po yung oil, oh. Tingnan niyo po yung oil na nakuha, di ba? Ayan, para mga half liter po yata, yung 500 ml na oil. Ito na po yung final step po natin. Please take note, ibabalik po siya dun po sa mantika na nanggaling sa kanya. Ayan, ibababad po yan. Tapos paiinitin po siya ng ilang minuto. Tapos dito po sa isang frying pan, ito po yung bagong mantika. Coconut oil po yan. So kailangan po yan, init na init, super init po talaga. And then, idadrop na po ito. Ito pong matigas na parang chicharon natin. And ang expectation po dyan, para po siyang cropek na lolobo. Ayun na po, moment of truth. Baka tumalsik sa akin. Ayan o, oh, di ba? Lumulobo nga siya. Oh, yun oh. Oh, galing. Ayan, balikan ko na lang po, baka tumalsik sa akin. Balikan ko mamaya pag luto na. Tapos na po yung DIY chicharon. So ito po yung kinalabasan niya. Well, okay naman po. First time na ginawa, no? Well, si Mrs. po pala yung gumawa nito. Ayan, first time po siyang ginawa. Mukhang okay naman. Lumobo naman po siya. And we'll see kung malutong po ba to. Pero feeling ko mukhang malutong naman. Wow. Ayos na ayos po siya. Ang kagandahan po nito, gawa sa bahay, alam niyo po kung anong ingredients yung ginamit. Actually, salt lang po yung nilagay dito eh. So wala po siyang wala pong MSG, wala pong bechin, wala rin pong iba pang pampalasa. So alam niyo na safe po siya. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.